Kahapon ho kasi, mga kababayan, naging usap-usapan yung MyFIP. Oo, ayan. Na itinaas daw yung budget ng guarantee letter to 51.6 billion pesos. Okay. Intindihin mo muna natin para saan yan. At basahin natin yung balita. Ito kasi sabi sa balita. Senators and congressmen approved a 51.6 billion peso allocation for the DOH's controversial healthcare program, which has been criticized as a discretionary fund vulnerable to political patronage. So, ito ho yun, yung MAIFIP, no? Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients, o yung MAIFIP. Na dumoble, na ang unang budget dito ay 24.2 billion lang. O. Tapos, tulad nga ng nasabi ko kanina, meron ho mga kailangan ho dito para makakuha kayo ng tulong ng MAIFIP, kailangan meron ho kayong guarantee letter na kukunin. Yung guarantee letter na ho na yan ay kukunin nyo ho sa inyong politiko na ina-idol. So, ganun siya. Sabi, patients need guarantee letters or endorsements from lawmakers and other politicians to access MyFIP. It is one of several pork barrel type or patronage aid programs that budget watchdogs want eliminated. Okay, wait lang. Okay, ako mga kababayan, hindi ako fan ng guarantee letter. Ako yan personal. Personal yan. Hindi ako fan ng guarantee letters. Hindi ako fan yan. Kung akong tatanungin, ay mas maganda na yung MAIFIP na yan ay baguhin, repasuhin. Kasi alam nyo mga kababayan, hindi naman kasi kompleto ang coverage ng PhilHealth. Alam ko meron tayo Universal Healthcare Program o yung UHP. At meron din tayo Universal Healthcare Law. Pero ang problema doon mga kababayan, kay PhilHealth kasi hindi ko kasi 100% lahat yan. Hindi ko 100%. So portion lang. Nung una nga ang baba 3% lang. Meron nga 3% Merong 3%, merong 5%. Buti nga ngayong panahon ni President Bongbong Marcos, tinaasa na yung benefit coverage ng PhilHealth. Ngayon, panahon ni Presidente Bongbong Marcos. So, tapos nagkaroon pa ngayon ng nagkaroon pa ng zero balance billing na programa. Ako personally, ayoko na MAIFIP. Yung lang ba, hindi okay yung MAIFIP, wag lang hindi ako pabor doon sa may guarantee letter. Not for anything else, hindi rin naman ako naniniwala na kailangan mo magmakaawa at nakakasira ito ng dignidad tulad ng sinasabi ng mga aktivistang pare tulad ni Pablo David. Virgilio David to, di ba? Si Pab something. Pablio yata to? Pablo. Ayan. Kasi kilala ko siya Pab David eh. Ayan. Si Virgilio David. Ako personally, hindi ko siya matatrato na tawag dito? Violation of human dignity. Hindi ko siya masasabing violation of human dignity kasi tumutulong ka nga eh. At actually, hindi mo kailangan magmakaawa. O yung sinasabi nila na kailangan mo magmakaawa. O yun, hindi yan. Hindi totoo yun. Hindi totoo na kailangan mong makaawa. Hindi totoo na whatever. Kasi yan ay napupunta sa DOH. Yung budget yan sa DOH pero nakapangalan ba? So halimbawa ganito. Halimbawa ako si politiko. Every year, every budget season. And by the way, hindi ho ito bago, matagal na hong ginagawa ito. Every budget season, bibigyan ako ng allotment ng DOH. Lalong-lalo na sa mga senador. Take note ha. Mga senador ang kadalasan gumagamit nito. Netong MAIFIP. Bakit? Kasi mga babayan, sa MAIFIP po kasi, ang senador po kasi, wala silang constituents. Di ba? Wala silang constituents eh. Wala silang distrito na hinahawakan. Wala silang constituents. So, inimbento yung MAIFIP para ang mga senador ay magkaroon ng koneksyon sa mga tao. Yun talaga ang punto niyan. Doon talaga yan inimbento. Oo.
So, eventually, mga kababayan, in-expand na siya to include the members of the House of Representatives. So, yun po talaga ang punto ng MAIFIP. O ngayon, ganito ang nangyari. So every year, may budget season, may ipapangalan sa akin. O, halimbawa, ito ang, si Coach Janet ay merong 1 million pesos na allotment sa DOH. Hindi ko makukuha yung pera. Hindi ko makukuha yun. Nasa DOH yun. Magbibigay, si Indigent, lalapit sa opisina ko. Ako naman, magbibigay lang ako ng sulat kay DOH. Or bigyan nyo ng budget to under ng bigyan nyo ng tulong under ng budget ko. Ganun ang nangyayari doon. Ganun ang nangyayari doon. So, personally, hindi ko mahawak ng pera yung mga politiko. Pero, nasaan ang benepisyo ng MAIFIP? Ang benepisyo po ng MAIFIP, kahit hindi magmakaawa, ay nandoon sa politiko. Kasi ang iisipin ng tao, uy, si Senator ganito, tinutulungan ako niyan. Binayaran niya yung bill ko sa ospital. Blah, blah, blah. Oo. So, nandoon yung nandoon yung benepisyo niya. Sa pagpopromote ng sarili. Nandoon yon. Okay. Ngayon, mga kababayan, kaya ako personally, hindi ako kontra sa ideya ng MAIFIP. Hindi ako kontra dyan. Hindi rin ako agree sa sinasabi ng mga aktivista na it's a violation of human dignity. That's too much. OA yan. Sobrang OA niyan, mga kababayan. Sinasabi lang nila yan kasi gusto nila ng reaksyon sa mga tao, no. Pero ito yung gusto kong basagin diyan. Hindi siya pork barrel. Hindi siya pork barrel. Alam mo, ito yung mahirap sa mga ito yung problema sa ibang mga dilawan tsaka mga kakamping tsaka mga tawag dito sa mga aktivista. Lahat ng budget, sasabihin nila pork barrel, kahit hindi. Kakaganyan nyo, wino-water down nyo ang ibig sabihin ng pork barrel. Ang pork barrel po, mga kababayan, ay kahit anong discretionary fund na hawak mismo ng politiko. At hindi ito naka-line item. Hindi ito naka-allocate. So, ibig sabihin, pwede mong gamitin ito sa kahit ano. Okay. So, mga kababayan, ipinagbawal na yan ng Supreme Court. Unconstitutional yan. Yung pork barrel. O, kaya nga tingnan nyo si Phil Star. Hindi niya sinabi na pork barrel. Ang sinabi niya, pork barrel type. Kasi hindi nila pwedeng gamitin yung salitang pork barrel kasi hindi siya pork barrel eh. Mapipake nyo sila. Oo. Hindi siya pork barrel kasi mayroon siyang line item. At ang line item niya ay yung MAIFIP. Yun yung line item niya. So, hindi siya pork barrel. Gets? Ganun ho yun. Pero, kaya ako, mga kababayan, hindi ho ako kontra sa MAIFIP. Personally. Hindi ho ako kontra sa MAIFIP. Kontra ho ako doon sa idea na kailangan pang tumaan sa politiko. Doon ho ako kontra. Doon ho ako kontra. Bakit kailangan mo pang lumapit sa politiko? Dapat ibinibigay na ng diretso na ehekutibo yan. Ba't dadaanin mo pa sa mayor, di ba? O dadaanin mo pa sa vice mayor, o dadaanin mo pa sa senador or sa congressman? Wag na. Diretso nila ng DOH tsaka sa PhilHealth. Di ba? Bakit pa kailangan padaanin sa politiko? Ngayon, mga kababayan, si Tito Soto, may plano dyan sa MAIFIP na yan. May plano siya dyan. Sabi niya kahapon, mga kababayan, tatanggalin niya ang discretion ng mga mambabatas. Tatanggalin niya ang discretion ng mambabatas, sabi ni Tito Soto kahapon. Sabi niya, game. Ang plano dito sa MAIFIP, i-allow ito sa mga private hospitals. Para pwede mag-private hospitals ang mga indigent patients. Lahat ng mahihirap ma-accommodate sa private hospitals. Sabi ko dyan. Di ba? Ibayad nyo na lang yan sa private hospitals. Tapos sa naka-budget siya under ng DOH. Mas gusto ko 'yun. Kaysa yung padadaanin mo pa sa politiko. Alam niyo ho kasi, taxes natin 'yan. Taxes ho natin lahat 'yan. Oo, yung iba dyan galing pa sa VAT. Yung iba dyan galing pa sa VAT.
So, ibig sabihin, pag bumili ka ng gatas ng anak mo, merong VAT yun, porsyento nun, pupunta sa healthcare. Oo, ganon. So, akin, okay to. Tagal to. Gusto ko tong idea ni Senator Tito Soto. Diretso nyo na. Totoo rin to, sinabi ni Senator Tito Soto. Hindi ito pork barrel kasi hindi talaga siya pork barrel. The technical definition of a pork barrel fund is a line item without without a specific purpose. At discretionary ito after passing the budget, discretionary ito doon sa mambabatas kung paano niya gagastusin. Yun yung ang pork barrel. Ngayon, kakagamit na itong mga aktivista nato ng salitang pork barrel, nawawala ho ang meaning ng pork barrel. Lahat na lang ng budget, pork barrel, hindi ho ganun yun. Kayong mga aktivista, huwag niyong gawing tanga ang mga Pilipino. Di ba? Huwag niyong gawing tanga ang mga Pilipino. Tulad nung sinabi nila, bankrupt ang PhilHealth. Anong bankrupt ang PhilHealth? Nung panahon na nag-iiyak kayo dun sa 60 billion ng PhilHealth, itinaas pa ang serbisyo ng PhilHealth eh. Bankrupt. Tumahimik kayo. Tumahimik kayo sa ano nyo, sa fake news nyo. Binigil kayo kakaganyan nyo. So, ang gusto nilang mangyari, hanggat maaari alisin na ang guarantee letters. Nako, eto na. Dito na. Dito na magkakaproblema, guys. Hanggat maaari nga, aalisin namin ang guarantee letters diretso sa DOH at diretso sa PhilHealth ang funding. Ako, agree ako dito. Go ako dyan. Senator Tito Soto. Gusto ko yan. Palakpakan tayo dyan. Pero mga kababayan, tingnan nyo kailan pinag-usapan ang MyFIP. Kailan siya pinag-usapan? Actually, balita ito ng December 15. Pero kung tutuusin, December 14 pinag-usapan yung MyPip. December 14 yan pinag-usapan. Noong pinag-uusapan yung MyPip na yan, tingnan nyo, mga kababayan, absent ang isang senador. Absent siya. Ayaw niyang marinig. Malamang sa malamang ayaw niyang marinig itong plano ni Senator Tito Soto. Ayaw niya marinig to, guys. Bakit? Kasi mga babayan, biglang nagkasakit si Bongo. Biglang nagkasakit si Bongo, guys. biglang nagkasakit. Biglang nagpa-hospital. Huwag natin pakita yan, baka ma-demonetize tayo. Ayan. Biglang nagpa-hospital si Bongo. Health is wealth. Health is wealth daw. Mag-ingat daw tayong lahat, guys. Si ano to Mr. Malas sakit. Ay, my goodness. Absent si Mr. CLTG. Pero nakakatawa, may sakit daw siya ng umaga, 10:57 a.m. Ano sabi? Ano daw sakit? Hypertension? Hypertension, pero naka-attend ng kasal. Ni Kiray. Ayun siya, kasama ni Kiray Celis. Same day yan eh. Same day yan. 14 yan. Makikita yung date dito. Basta 2 days ago, ano ba ngayon? 16. Di nung 14 ito. Bigla, may sakit. May sakit daw siya, guys. Tapos sa kasal ni Kiray. Hindi, let's bigyan natin ng benefit of the doubt itong si Mr. Malas sakit. Oo. Bigyan natin benefit of the doubt. Oo. High blood sa statement ni Tito Sen. Baka ganun. Bigyan natin ng benefit of the doubt. Oo. Baka naman may sakit talaga siya nung umaga tapos magaling na siya nung hapon. Kasi naka-attend pa siya ng kasal eh. Ang husay! Ayun si Chubby to. Si Ding Dong Dantes. Tapos si Bongo. Ayan, sa gitna. Anyway, mga kababayan. So ito nga, bakit magrereklamo? Bakit posibleng magbanggaan dito si Senator Bongo at saka si Senator Tito Soto? Kasi mga kababayan, si Senator Bongo, nanggigigil yan pag pinapakailaman yung MyVip. Ayan website na to partida. Senator Bongo's appeal to expedite MyIFIP reimbursements to private hospitals. Huwag dapat maapektuhan ang pagbigay tulong pang medikal sa mahihirap. Ayan
Nagagalit yan kapag pinapakailaman yung MAIFIP, guys. Kasi diyan niya binubuhay yung kanyang political career. So kung tatanggalin mo yung MAIFIP, good luck. Good luck. Oo, kung tatanggalin ni Senator Tito Soto yung guarantee letter sa MAIFIP, magbabanggahan sila ni Bongo, sigurado. Kasi yung MAIFIP nung July, tawag dito, hindi na ilabas. Oo. Noong July 8 daw, the DOH Malasakit Program Office through USEC Elmer Punzalan reiterated its directive to all regional directors and MAIFIP program coordinators to expedite the processing of reimbursements to partner private health offices or facilities. Oo. So, yun. So, baka nga naman kasi mapurnada yung kanyang pagpapapogi. Oo. Baka naman kasi mapurnada yung kanyang pagpapapogi. O, di ba? Sayang ang glutadrip. Anyway, hindi lang yan, mga kababayan. Meron pa isang pagkakataon na galit siya dahil sa MAIFIP. Sabi, ito, last year to, Bongo hits DSWD for halting issuance of guarantee letter. Ayun, no? Nagalit siya kasi pinigilan daw ng DSWD yung paglabas ng guarantee letter. O, yan, no? Nabasa ko po sa news na ang DSWD ay nagsiset up po ng deadline kasi magsasara na po ang libro nila. Paano na lang po yung mga magkakasasakit? May deadline po ba yun? May extension ba ang buhay kung wala silang matatakbuhan? Yan ka na naman. Bida-bida ka na naman, Bongoloid. O, di ba? Nagagalit siya pag pinapakailaman yung MAIFIP, guys. Oo. O, ito pa isa. July 8. Ito yung statement niya noong July 8. Ayan. Di ba? Ganito galit siya eh. So good luck. Good luck raw, Senator Tito Soto. Baka kaya na-hospital itong si Bongo? Di ba? Baka kaya siya na-hospital, guys. Hinimatay. Tatanggalin na yung guarantee letters. Oh my God, kawawa naman ako. Baka ganun ang labas. Di ba? Actually, hindi naman kailangan talaga ang guarantee letters. Pwede mo na yung diretso yun eh. Diretso mo na sa PhilHealth, diretso mo na sa implementing agency, kumbaga, sa DOH, sa PhilHealth. So ako, mga kababayan, yung gusto ni Tito Sen, okay lang sa akin yun, walang problema. Ulitin ko wala akong problema sa MAIFIP. Ang problema yung dumadaan sa politiko. Ang problema yung dumadaan sa senador. Yun ang problema talaga.